Gabi Namaste. Alien mothership heading for Earth, and when it could arrive. Could first contact be closer than we think? The interstellar object or the alien ship traveling towards the inner solar system will reach Earth and put its plan into action between November 21st and December 5th, 2025. This is what Harvard scientist Avi Loeb, famous for his theories on extraterrestrial life. And if they see a civilization like ours, a young technological civilization that gets more powerful over time, and they are listening to us, they might send a probe or a spacecraft on a reconnaissance mission or with some other goals, and we should be ready for that. We should monitor the sky and be aware of that potential possibility, and just ignoring it is not intelligent on our behalf. Ano ba ang misyon ng 3i Atlas? Ito ay isang kometa sa paningin ng mga astronomer at ng ibang mga siyentista, pero may nagsasabi na dahil sa kakaiba siya sa ibang mga kometang dumaan sa ating solar system, malakas ang hinala, particular ni physicist Avi Loeb, na talagang ito daw ay sasakyan pangkalawakan ng mga galactic beings. At sinasabi niya dapat daw maghanda ang ating planeta kung sakasakaling magkaroon ng alien invasion. I do believe that it's possible that aliens are not far away and they behave as if they're in a dark forest where they're worried about predators. And that's why they keep monitoring us. Unfortunately, we were transmitting signals without hesitation over the past 100 years, so everyone within 100 light years from Earth is aware of our existence, and the question is whether they will do anything about it if they see us as a threat. And of course, that's another reason to monitor interstellar objects. Bukod kay theoretical physicist Avi Loeb, isang American-Israel scientist, meron ding sariling pananaw si ang isa pang theoretical physicist, si Michio Kaku, na talagang he's against dito sa sinasabi ni Avi Loeb tungkol dito sa 3i Atlas, and binabanggit niya na sadyang malayo sa katotohanan na maaaring mangyari ang alien invasion. So there's no such thing as alien invasion, according to him. 3i Atlas has been added to the International Asteroid Warning Network to prepare Earth for a potential threat from beyond. We understand the object is going to get as close as 167 million miles away from Earth by December 19th. That is just weeks from now. Is there any reason for us to be concerned? Personally, I don't think so. I think it's quite a distance away. We're not going to be invaded by aliens from a Hollywood movie set. So I think that it's harmless. It's so far away that we're not going to be endangered. At yan nga ay tinutukan din ng ating programa Gabi ng Misteryo dito sa DZRH. Kung kaya't sa ngayon ay paliliwanag natin, magbibigay ng mga opinion ng ating mga kasamahan sa larangan ng metaphysical, spiritual, and of course sa iba pang mga larangan sa mga remote viewer and channels. Ni 3i Atlas is to promote unity, 5D awareness, 5D consciousness para sa lahat. So, unity. Ngayon, with unity comes breaking down walls in between countries, in between governments. Walang division. Walang divisions. Kaya, huwag tayong mangamba. Hindi sila para mang-invade sa atin, kundi para tulungan tayo na mas maging awakened pa tayo sa kung ano yung soul talaga natin, kung ano yung soul purpose and mission. And with that, nagsisend din sila ng signal sa ating mga galactic family sa iba't ibang planeta, telling them na ready na tayo. Okay? Ready na ang mga nasa mundo. Now we have 3i Atlas, and they have communicated that they are coming, and again now for their purpose is the thing to see the information inside of us. It is to raise our awareness and open our awareness to greater heights in order to change the course of the future for mankind. And
not to succumb to AI. So, hindi talaga sila dapat katakutan. I think yung fear ng tao, yung survival instinct ng tao, yung nagsasabi sa reptilian mind nila na pwedeng magkaroon ng alien invasion. Pero sa totoo lang, yung invasion na mangyayari dito is not physical. It's not going to be war-induced. So, ang gusto nilang mangyari kasi is mag-evolve tayong lahat. Magkaroon ng unity in terms of species, races, and interspecies as well. So, dapat palang pasalamat tayo sa presence nila. Yes, that's true. Gabi ng Misteryo. Encounters mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. Wow, the propulsion system. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa kometang 3I Atlas na nandiyan pa rin sa ating solar system. At ano nga ba ang mga basihan kung bakit hinihinalang ito raw ay sasakyang pangkalawakan ng mga galactic being? At totoo ba ang mga hinala na ito raw ay maaring dahilan na magkaroon ng alien invasion? Marami tayong mga tinanong na mga kasamahan sa larangan ng metaphysical, paranormal, sa ufology, at maging sa larangan ng spirituality. Mga kaibigan natin sa larangan din po ng remote viewing and channeling. At yung iba naman ay talagang meron silang kakayanang makipag-ugnayan sa mga galactic beings. Maging sa kanilang mga spirit guides, tinatanong din nila kung ano nga ba ang marahil ay misyon nitong 3I Atlas. At sinasabing mayroon daw mga galactic beings sa loob mismo nitong 3I Atlas kung ang ating gagamitin ay ating fifth dimensional consciousness, yung ating kakayanan na makita ang fifth dimension. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Magpahanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang very controversial na kometa na kung tawagin ay 3I Atlas. Yung mga bansang may kakayahan, patuloy pa rin pong minomonitor ang kanyang movement. Maging ang inyong lingkod, naging curious dahil mula po nung huli natin pinag-usapan ang tungkol sa 3I Atlas, kumusta na kaya po siya? Nasaan na kaya po siya? Ano na po kaya ang nangyayari sa kanya? Out of curiosity, naisipan po ng inyong lingkod magsagawa ng remote viewing upang kumustahin ang kalagayan ngayon ng 3I Atlas. Kaya kanina pong madaling araw, through deep meditation, ito po ang aking natuklasan tungkol sa 3I Atlas. 3I Atlas is slowly moving. Hindi na po siya kasimbilis katulad ng mga nakaraan. Dahan-dahan na po siyang umaandar. Dumaan na po siya sa isang portal. At ang portal na to ay papunta sa isa pang solar system. Nakita ko po ang kanyang patutunguhan. Abot tanaw na po. Ito po ay papunta sa isang malaking space colony. Ano po ba yung space colony? It's a man-made planet. Hindi po spherical ang kanyang shape. Bagkus ito po ay disc shape na kulay green at kulay blue. Parang Earth. And it's glowing bright. Malayo-layo pa ho ang nilalakbay nitong 3I Atlas papunta po dun sa sinasabi kong space colony. Kaya, ang ginawa ko po, pumasok po ako dito sa loob ng 3I Atlas. The same pa rin po.
3 babae ang nag-ooperate para ito umandar at isang lalaki na siyang tumatayong kanilang leader. Pero napansin ko, yung isang babae, nanghihina ang katawan, para bang may sakit, may karamdaman. At nung makita po ko ng kanilang leader, ang sabi po sa akin, lumabas ka na. Hindi kakayanin ng iyong astral body ang lugar na pupuntahan namin. Maaaring ang tinutukoy niya na pupuntahan nila, very high or very fast ang vibration na hindi match sa aking vibration. Kaya sige, sinunod ko po ang sinabi niya, lumabas na po ako ng 3i Atlas at hinayaan ko na po siyang maglakbay ng dahan-dahan. Marami pa po sana akong gustong itanong kung bakit sila pupunta ron, sino sila, pero wala pinalabas na po ako. Anyway, nirespeto ko naman po ang kanilang naging desisyon. Kaya sa'yo 3i Atlas, kung saan ka man patungo, naway ma-fulfill mo ang iyong mission. Yan lang po ang maikli at simple kong maibabahagi tungkol sa aking remote viewing sa 3i Atlas. Maraming po salamat sa inyong lahat mga kaibigan. God bless po. Actually medyo biggie itong nasagap kong to, no? Kasi nakapag remote viewing din ako, and then may channeling conversation din ako with some spirit guides who are willing to give some information about 3i Atlas. So, sinabi nila na itong mga beings on 3i Atlas, literally, they come in peace. We come in peace. Yeah, we come in peace. We come in peace. So, hindi talaga sila dapat katakutan. I think yung fear ng tao, yung survival instinct ng tao, yung nagsasabi sa reptilian mind nila na pwedeng magkaroon ng alien invasion. Pero sa totoo lang, yung invasion na mangyayari dito is not physical. It's not going to be war-induced. So, ang gusto nilang mangyari kasi is mag-evolve tayong lahat. Magkaroon ng unity in terms of species, races, and interspecies as well. So, dapat palang pasalamat tayo sa presence nila. Yes, that's true. And katulad din ng ating mga fellow guests, no? Meron din ako mga nararamdaman na talagang physical manifestation din of an upgrade na nire-require din nila para makasunod tayo sa vibrational level ng mga beings on 3i Atlas. So, yan, may mga ganyan. Ako din, I actually feel a little bit na parang may trangkaso, pagod na pagod. Actually, same with Brother Salvi. Pagpasok pa lang nitong si 3i Atlas sa solar system, nagsimula na talaga makaramdam na parang araw-araw pagod na pagod ako kahit na the same lang naman yung effort ko for that day. Pero sa iba hindi na masyadong pinapansin. Akala normal na karamdaman dahil sa pagbabago sa ating klima, sa pagbabago sa ating kapaligiran. Yes. Pero meron palang ibang factor, ano? Meron din. Kasi imagine niyo yung sound. Kasi 3i Atlas, meron din siyang binaburst na sound. Tapos at the same time, binabago din niya yung frequency ng Earth, yung Schumann resonance. So, parang tayo, syempre, so kasama na rin ng planeta natin, no? Oo. Sa ascension process. Everything is one in this ascension process. So, si 3i Atlas, pinapabilis lang niya yun. Very interesting, Ang talagang main goal ni 3i Atlas is to promote unity, 5D awareness, 5D consciousness para sa lahat. So, unity. Ngayon, with unity comes breaking down walls in between countries, in between governments. Walang division. So, ang gusto nila is ma-promote yung oneness sa lahat. To consider everyone as people of Earth. People of Earth. Yes, people of Earth. We are unite. We are one. Yes, as Earth inhabitants, diba? So animals, one people, planet, one exactly. One consciousness. Oo. So ngayon, how are they going to do that? So like others have already mentioned, and ito scientifically na mention na rin na hindi maglaland si 3i Atlas. Dadaanan lang niya tayo by December palabas na siya dun sa kabilang side, right? So mali yung pananakot ng iba dyan, lalo na yung mga nagbablog dyan na mayroon daw alien invasion.
may invasion po, pero hindi po yung disastrous invasion na nakikita nila sa mga movies, no? Oo nga, parang excited sila magkaroon ng alien invasion eh. Walang War of the Worlds, walang Dark Skies, walang Skyline, walang ganun. Walang Star Wars. Diba? So, yung way nila of coming here is, one, they're already here. Two, some more are going to come in as walk-ins. To inhabit bodies that are... Ready ka ba magpa-walk-in, CJ? Hindi, teka lang. Time first. Hindi ganon. They're going to walk in to bodies who are in near-death situations. They will take over. Take over the physical body. Pwede mangyari yun. Yes. And then the next thing is... Kaya lang, siyempre, ang tanong ko lang doon, maputulan kita, Miss Mar, paano yun kung masyado nang mahina yung katawan nung... Hindi na nila magagamit yun. They have to choose another one. Okay. Kasi katulad nga nung binanggit sa akin ng spirit guide ko, di ba, na kapag mahina na yung physical gear, we have to be reborn. So, kung ganon daw yung isa sa mga approach that they will come in here. Okay. So, may mga NDE people, ganyan. So, number 1, nandito na sila. Number 2, they will walk into some bodies that are available to them. Number 3 is seeding. Seeding, yes. As in, medyo physical to. As in, they will copulate with some of our women. What? Yes, because they need to Oo, kaya nga eh. Exactly like that. So, maaring ito nga yung, kasi may mga theory na itong mga ito ay mga ancient aliens. Sila yung mga nagtayo ng mga pyramids and other monolith and stargates sa planet Earth. Yeah. So, the reason why they need to do that, tinanong ko rin yan kasi medyo na ano din parang wow. So, tinanong ko, bakit seeding? Bakit like that, no? Ang sabi is, there is no, right now, 2025, there is no guarantee that we can have a united world with leaders of different perspective and different beliefs. Okay. So, they have to instill yung genetic composition nila into us so that we will evolve further into better human beings given mga 30 to 50 years from now. So meaning yung mga magiging future leaders ng mga hybrid? Yes. So yun. And then finally... Kailan ba yun? I cannot say. 50 years in the future? Or 100 years? I can't say the timeline kasi yun lang ang sinabi. So maybe kung mga ilang taon na yung mga ipapanganak by then sila na. Pero yung last, ito yung last, and I think this is the most important. Okay. Revelation yan Heralds. Heralds are us. So, what we are doing right now, we are heralds. Heralds are yung mga binivisit nila, like Brother Salvi, si Kuya Jay, di ba? Yung mga binivisit nila, yung mga kinakausap nila to receive messages. Mga channels. Mga psychics, mga telepaths, ganon. Heralds are also another way for us to increase vibration of people so that we can evolve into a better species in the future. Hello everyone! Hello mga kamisteryo! Ako po muli si Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang mensahe na aking natanggap mula sa 3i Atlas sa ating mga brothers and sisters na nandoon. Unang-una, hindi natin sila dapat katakutan or hindi natin dapat katakutan itong interstellar object na sinasabi nga bagkus maging mapagpasalamat tayo dahil andito tayo sa awakening stage or period of time na marami tayong makikita, mararamdaman at mai-experience all throughout this lifetime. But before anything else, ano nga ba itong 3i Atlas? Ang 3i Atlas, 3, letter I, is third eye. Okay? Atlas. Atlas means at last, sa wakas, finally, third eye. At last, mabubuksan na ang kamalayan ng collective
ng mga tao. At ito yung panahon na hindi natin ito dapat katakutan, kagaya ng nabanggit ko kanina, kundi ito yung magbigay excitement sa atin dahil mas marami pang naghihintay sa atin sa hinaharap. At let's go through doon sa timeline ng 3i Atlas. Nakita siya noong July 1st, okay, sa telescope. Okay, so sa ginagamit nilang mga equipments. And noong July 1st na yon, namataan siya, first time siyang nakita. And from then on, sa Mars, nagpunta siya sa Mars, hindi nagkaroon ng masyadong impact sa atin yung pagpunta niya sa Mars. Pero nung pumunta siya sa Sun, noong October 29 to 31st, around that period of time, ang daming kaganapan ang nangyari simula nung pumasok ang November. Well, actually, nandyan yung mga lindol, bagyo. Nung nandun sila sa solar system natin, sa araw natin, dahil ang araw ay nagsisend sa atin ng signal or plasma to awaken our dormant DNA. So, yun yung purpose niya kung bakit recently ang daming mga tao ang nakaka-experience ng sakit ng ulo, heart palpitations, anything that is related to heart. So, hindi yun nagkataon. Okay? And yung ini-emit ng araw natin, okay, ay para makatulong yun sa atin to actually vibrate into the frequency of, at tandaan natin na yun ay to recalibrate our DNA, dormant DNA. So, to awaken who we really are. Okay? At para tulungan din tayo na makasunod sa frequency. Okay? Pansin nyo, simula nung November 9, 10, 11, 12, hanggang ngayon, hanggang kahapon, 13, ang daming mga solar activities. And if you are sensitive, mararamdaman nyo yun. Kasama dyan yung pagsakit ng ulo, lahat halos, no? Dizziness, as above, so below. Kung ano yung nangyayari sa labas ng mundo natin, heart, which is the earth, heart, pag binaliktad natin siya, earth, okay, mararamdaman natin yun dito sa mundo natin. At tayo mismo, as above, so below, as within, so without. So, tayo mismo yun. Kaya, huwag tayong mangamba, hindi sila para mang-invade sa atin, kundi para tulungan tayo na mas maging awakened pa tayo sa kung ano yung soul talaga natin, kung ano yung soul purpose and mission. And with that, nagsisend din sila ng signal sa ating mga galactic family sa iba't ibang planeta, telling them na ready na tayo. Okay? Ready na ang mga nasa mundo. Magandang gabi sa iyo, Ray, at sa iyong mga taga-pakinig at taga-panood sa iyong show. And thank you again for this opportunity na makapag-share ako tungkol sa 3i Atlas. Gusto ko lang i-share itong mga slides na ginawa ko para lang mas madaling maintindihan ng mga audience mo kung ano yung ibig kong ipaabot sa kanila. So, itong stage na nandito tayo, yung ascension, di ba? Matagal na natin napapag-usapan yan na we're moving to a higher dimension where, duality disappears and we move on to the era of light. So, kaya marami mga light workers ngayon na nandito para tulungan yung mga tao, yung mga hindi pagising, na maintindihan yung mga nangyayari. So, yung mga light workers na talaga pinili nila itong time na to na pumunta dito sa mundo para magkaroon ng yung awareness para maintindihan yung ano ba yung talagang totoo tungkol sa mundo, sa ating bansa,
sa greater reality outside ng planeta natin, ganun. At saka ano ba itong mga misteryo ng ating universe. So mas lalawak ang ating consciousness, ang ating kaalaman tungkol sa universe. Then kailangan din malaman natin na tayo ay isang multidimensional being. Hindi lang ang consciousness natin, hindi lang dito sa mundo. Pwedeng umikot yung consciousness natin at makihalubilo tayo dun sa mga iba't ibang beings sa ibang planeta, no? So, itong mga light workers, heightened ang intuition, kaya mas naiintindihan nila yung mga ganitong discussion. Tapos, marami silang mga gifts, no, like greater empathy, telepathic abilities, ganyan. Kailangan lang tanggapin ng light workers yung gifts na yon, kasi yung iba hindi pa matanggap yon, na feeling nila medyo parang bakit iba ako ganyan, but yung iba hindi ako matanggap sa I am. Kasi ang importante, matanggap mo muna yung sarili mo. Okay, mahalin natin ang sarili natin, tapos tanggapin natin kung ano man yun, at magpasalamat tayo na we are given these gifts as a star seed, no? Importante yan kasi para malaman mo kung ano ba talagang pakay mo dito sa mundong to. Ngayon, ang nangyayari dito sa era of light, so yung consciousness nga natin rin-erase, no? Kaya lang, as we're being called to a higher dimension, yung duality, nahatak tayo pababa back to 3D, no? Kasi inaakit tayo sa 4D tsaka 5D. So, nagkakaroon ng kalituhan talaga kasi maraming fake news, misinformation, maraming propaganda, ganyan. So, kung medyo mahina-hina ang iyong yung moral guidance, mas madali kang madala ng mga kasinungalingan na maririnig mo, kaya mga propaganda, ganyan. So, kung malakas naman ang iyong conviction, siguro, panahon na to para magsalita ka. Hindi pwedeng tatahimik lang kasi paano ka tutulong? Paano mo maikaklaro yung sitwasyon, di ba? Isa pang challenge kasi yung artificial intelligence, syempre mas malawak na yung influence niya. Kumbaga, mas maraming tao na marunong gumamit ng artificial intelligence either for positive or negative intentions, or true and false information or false information. So, yung knowledge gap ng mga marunong gumamit ng AI at nakaka-discern, mas malawak na, no, kesa dun sa mga hindi marunong. So, pag nakita mo isang video, kala mo totoo, yung pala AI generated lang, ganyan. So, kailangan talaga may intervention yung sitwasyon para magkaroon nga ng kalinawan. So, anong role ng 3i Atlas dito? Ang 3i Atlas, dumating yan dito para tulungan ng star seeds at saka mga light workers na magkaroon ng mas malakas na abilidad para mag-resonate yung messages nila sa kalawakan, ganyan. So, ang ginawa ng 3i Atlas nung October 28 and 29, yun yung pinakamalapit na distance niya sa Sun, ano? Nagkataon din na yung naka-align naman yung Sun sa Earth. So parang sinadya, 'di ba, na kasi ang ginawa ng 3i Atlas, nagbato siya ng transmission sa Sun. Tapos yung Sun inabsorb yung codes na yon, tapos ang Sun naman nagbabato ngayon ng solar codes sa mundo natin. At doon din sa ibang planeta, pero mas dinirect niya talaga sa Earth, kasi tingnan mo naman yung trajectory, no, ng 3i Atlas at yung alignment ng 3i Atlas with the Sun and Earth. Ganyan. So nagbato siya talaga ng mga transmissions para yung mga frequencies na yun matanggap ng tao, para magkaroon ng further awakening. So ine-empower ni 3i Atlas yung mga star seeds, at the same time yung Sun na rin, yung mga solar codes na rin, yan na rin ang gumigising dun sa mga tulog pang star seeds, at saka pati na rin sa iba, no? Kasi binubuko niya talaga yung dilim, kasi sobrang desperado na yung dilim. So ang nangyayari, mabubuko lalo sila. So yan ang ginagawa ngayon. So kailangan talaga magsalita tayo at kailangan linawin natin yung mga issues.
So, yung parang challenge naman sa atin, kailangan maging open talaga tayo, no, sa mga bagong mangyayari. Kasi, isa pa, dahil nga maraming nangyayari, yung mga emotions natin, ma-heighten yan, ganyan. So, importante na maging calm tayo, maging positive at saka accepting. And then, we have to expect the unexpected kasi may papunta tayo sa ibang mundo eh. Okay? Therefore, kung ibang reality ang i-face natin, kailangan yung mga hindi pa natin na-experience, may experience natin yan. So, medyo may element of surprise. So, just pagka nangyari yun, dahil, tayo, alam natin na maaaring mangyari yun at kalmado tayo, ma-assist natin yung mga medyo magkakaroon ng fear or ganyan. Kasi pag pumasok na ang takot, hindi na papasok ang ilaw, di ba? So, mas maigi na kalmado ka at hindi ka magpapadala sa mga kaguluhan sa paligid mo. So, hinahanda rin kasi ang mga tao sa full disclosure para nga magkaroon na ng direct contact ang extraterrestrial beings at saka humans. No? In which case, inuunti-unti tayo para mabuksan ang kaisipan natin na may iba-ibang klaseng ang tawag doon, mga entities, no? Or individuals na maaaring hindi kamukha natin, iba itsura, di ba? So, kailangan maging open tayo doon kasi kung hindi nga matatakot tayo, tapos isipin natin threat sila when in fact hindi naman, kasi kung talagang threat sila, matagal na nila tayong sinaktan o matagal nang nasira yung mundo natin. Kasi ang power nila, nakita nyo naman yung speed ng 3i Atlas at saka yung size niya, no? Pag lumapit yan sa Earth at tumatakbo ng ganun kabilis, maaring masira yung mundo natin sa sobrang lakas ng power niya. And then, kailangan matutunan natin na ang bagong currency is coherence. No? Kailangan maging united tayo sa ating mga pananaw at i-direct natin yung pananaw natin sa light, kay God, kay Source. Kasi siya ang ultimate reality, di ba? God is the source of all truth, all reality, ganyan. And doon natin itutuon ang ating attention sa Kanya. Tapos, kung gusto mo maging totoong leader, yung mga formal leaders, mga leaders who arose from hierarchy, medyo hindi na masyadong mag-work yan. Kailangan, kung gusto maging leader, gagamitin mo harmonic resonance. Okay? Yung messages mo, kailangan resonate sa mga tao. For instance, I have actually na-experience ko yan lately, especially right after nung perihilyo, nung lumapit talaga yung si 3i Atlas sa Sun. May nag-interview sa akin sa social media. At yung interview na yun, within 24 hours, it received more than 2 million views. So parang, sino ba ako? Hindi naman ako sikat, di ba? Hindi naman ako talaga influencer. I don't really engage in kumbaga wala ako talagang, I'm not a vlogger or a blogger. I just post in Facebook, ganyan. Pero for my interview to be viewed more than 2 million times in one day or in 24 hours, medyo nakakagulat. So, yun yung sinasabi na pag yung sinasabi mo nagre-resonate sa mga tao, mas nakikinig sila eh. And then, ma-awaken din sila. So, yun yung parang sa akin, pinaka-importanting lesson at saka talagang it was very heartwarming na nangyari yun. Kasi wala naman akong ambition maging sikat. Paminsan-minsan, nag-guest ako sa'yo. Alam ko, marami nanonood sa'yo. Pero yung sabihin mo, ako mismo, ipupush ko yung sarili ko sa mga tao dahil may agenda ako. Malayo yun sa aking kaisipan. So, yun lang ang sinasabi ko ngayon. So, kumbaga nag-turn na yung cosmic tide. Nandito na tayo sa ascension process. We're in the process of awakening. We're in the process of moving on to a different dimension. At kailangan lang maging conscious tayo. At dahil doon, tinutulungan tayo ng 3i Atlas. So, yun. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at thank you very much, Ray, for this opportunity.
Maging si Dr. Joe Bilansano ng Auhay, Philippines ay nagbigay din ng kanyang maigsing pananaw tungkol sa 3i Atlas. Ating pakinggan ang kanyang paliwanag. Bilasano po ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa liwanag ng AI Atlas na nababalita sa ngayon. Ito po pala ay malaking tulong sa ating pong ascension process o pag-angat ng ating pong frequency patungo doon sa higher soul qualities natin. Tinutulungan tayo na makatanggap ng ating pong kaliwanagan sa kaisipan, sa ating pong dunong, sa ating pong kapayapaan, sa ating pong pagiging in harmony o hiyang sa lahat ng frequencies ng creation. Kaya positibo pala ang naitutulong nito sa atin. At huwag po tayong mag-isip ng hindi mainam. Tanggapin po natin ito ng bukal sa ating pong puso at pag-uunawa ng ating kaisipan. Sa larangan ng ufology, meron tayong pagkakataon na hiningan ng paliwanag tungkol dito, ng kanyang opinyon, ng kanyang nararamdaman. Marahil ay meron din siyang nasagap na mga mensahe o kaya ano ang kanyang analysis sa presensya ng 3i Atlas sa ating solar system. Si Ka Anton Israel ng UFO Society of the Philippines. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapanood ng misteryo ni Ray Sibayan, lalong-lalo na siyempre sa ating kasamang si parang Ray Sibayan. Good evening at maraming salamat sa iyong paanyaya na makapagpahayag ng aking pananaw regarding sa 3i Atlas. Alam po natin na ito'y pumukaw ng mas seryosong awareness doon po sa mga aficionado ng UFO, maging yung sa mga skywatchers at maging sa ordinaryong mamamayan na nakakakitaan ho natin ng interes sa mga usaping mga bagay na nakikita sa kalawakan. Itong 3i Atlas sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ako'y magbantay sa kalawakan ngayon lamang po may lumabas na ganitong balita na may celestial body na pinagpapalagay ng mga amateur observers na isang UFO o mothership. Paano ho nasabi nating amateur observers? Dahil wala pa po o atin pong alalahanin na wala po pong official na pronouncement ang mga legitimate astronomical bodies o mga astronomical agencies tulad ng NASA, ng Jet Propulsion Laboratory at ng iba pa pong mga observatory sa buong mundo. So, iyan po ay isa pong maaari nating dapat bantayan bago po tayo mag-deep dive sa issue ng 3i Atlas. Kadalasan, yung mga nakikita nating imahe, yung iba po ay nanggaling po sa mga lehitimong sources at makakaranas din po tayo, makakasaksi ho tayo ng mga updated images tungkol dyan sa 3i Atlas. Pero be careful na maniwala tayo agad unless alam ho natin kung saan ho talaga nanggaling yung source ng image. Now, kailangan ba nating mabahala tungkol dito? Well, ako on my personal capacity or my personal interest ay hindi po ako nababahala sa ngayon. O ito ba'y magiging malapit dito sa ating daigdig at ang talaga bang target nito ay magpakita sa sangkatauhan? So yan po ay isa po sa mga katanungan na medyo talagang hindi pa po masasagot ngayon dahil tila malayo pa ho yung posisyon niya doon sa atin pong kalagayan o doon sa kalagayan nito na maari pong makapag-raise ng alarm sa ating lahat. Kung ito nga ba ay UFO, well, hindi rin po dapat tayo mamangha o mabahala dahil araw-araw kung dyan sa kalawakan na yan, marami pong nagtatraverse na mga UFOs, no? Marami po.
kadalasan hindi na nga ho yan pinapansin eh. Talagang tanggap na ho. Lalo na ho sa mga panahon natin ngayon, kumpara doon sa panahon nung ako ay nakakuha ng UFO video ng 2000, ngayon lumaganap na ho ang kamalayan ng ating mga sangkatauhan tungkol dito sa issue na to, at hindi na po talaga nai-excite, kumbaga, hindi na ho katakataka. So tanggapin ho natin na marami po ang mga unidentified flying objects na nagtatraverse sa kalawakan. At kung ito nga ay isang malaki o massive UFO, so be it. As long na ito ay hindi po makaka-apekto sa atin, as long na ang target nito ay hindi tayo, hindi po tayo dapat mabahala. Isa pang kasama natin sa larangan ng ufology, ng UFO sightings and alien encounters na nakabase sa Amerika ay wala iba kundi si Norman Imperial. Meron din siyang pananaw tungkol sa Three-Eye Atlas. Ano nga ba ito? Ano ba ang meron ba itong kinalaman sa mga nauna ng mga pag-aaral tungkol sa ancient aliens at iba pang mga galactic beings before? At ito na ang mga sinasabing katuparan ng mga prediksyon o kaya pananaw tungkol dito. Narito ang kanyang pananaw, ang kanyang komento tungkol sa Three-Eye Atlas. Magandang umaga at magandang gabi. Masabi nga nating nabibilang ang Comet Three-Eye Atlas sa kategoryang time capsule dahil nga sa madami itong mensahe pinapabatid sa atin na inalampanan ng mga scientista base sa kanilang mga data. Pinakasikat na dito si Dr. Avi Loeb na taga Harvard University. Sinabi niyang ang signal na yun, na wow signal na nanggaling sa deep space, na nanggaling sa Oort cloud or Kuiper belt sa labas ng solar system noong 1977, ay nanggaling din sa source na pinagmulan ng Three-Eye Atlas na comet. At hindi lang yun, no? Sa amin sa Research Society, itong mga gatong body ay talagang masasabing artificial. Hindi lang ito ang kometa na nagpakita ng non-naturality or artificial hints of artificiality sa struktura niya, kundi maging ang Comet Elenin noong 2011, maging ang pinaka-recent na Oumuamua noong 2017, at pinaka sa lahat ay yung ang Hale-Bopp Companion, yung Hale-Bopp Comet noong 1995. So lahat sila merong tinatawag na Hale-Bopp Companion na siya daw na tinatawag na bagong Maldek. Itong nung kapalit ng Maldek replacement, kapalit nung planetang sumabog doon sa pagitan ng Jupiter at Mars, yung sa asteroid belt. At pati yung sa Oumuamua naman, merong expedition na pinadala ang Secret Space Program faction ni Corey Goode. Kilala to ng mga taga Secret Space, dito mga taga UFO Society of the Philippines na sila Anthony Israel. Lagi nila ako ni-interview tungkol kay Corey Goode. Yung faction niya nagpadala ng expedition do sa kometang Oumuamua, at napag-alaman nila na ito ay isang ancient mothership na madaming mga fossilized remains ng mga humanoid na matatawag natin cetacean humanoid, half man half fish, na sa matatawag natin mga sirena o shokoy, pero sa English tawag dito merman or mermaid, no? Kaya yun ay isang highly technological mothership din na matatawag natin cetacean humanoid, half man half fish, na sa matatawag natin mga sirena o shokoy, pero sa English tawag dito merman or mermaid, no? Kaya yun ay isang highly technological mothership din na kaparehan nitong Three-Eye Atlas. So do sa Oumuamua, isa rin siyang time capsule, ganun yung behavior niya, intelligently controlled, puro siya bato, billions of tons silang ang timbang niya. Itong Three-Eye Atlas ganun din, 33 billion tons na puro lang siya gawa sa nickel o nickel compound na bato, no? Na ganong kabigat. At hindi lang yun, madami pa siyang in-exhibit na meron daw siyang mga ilaw sa harapan na paplat ang hugis niya. Ang kulay niya ay hindi pangkaraniwan hugis, ang kulay niya ay kulay
bluish green ang yun niya. Medyo kakaiba daw sa mga karami ng mga kometa. At yung pati trajectory niya na na parallel sa orbit ng mga planeta ng solar system. So, sinasabi talaga artificial talaga to. At yung sinasabi ni Dr. Avi Loeb na pag nakalapit na, hindi pa siya nakakalapit sa araw, nagbubuga na siya ng mga mga ice vapor emissions. So, usually sa comet, pag saka na siya nakalapit na siya sa araw, saka siya magbubuga pag napakalapit na. Itong comet na to, mga 200 million miles pa lang, may sarili siyang booster system. Yung sinasabing booster system sa anyong mga ice vapor emissions. So binubuga niya yon na para daw intelligently controlled na kusa siya nagbubuga kahit wala pa siyang so hindi pa siya nakakasalubong ng solar wind. So talagang kakaiba siya, may artificial ang kometa na 3I Atlas. At hindi lang yon, pag bububuga siya, madami siyang binubugang ice vapor, dapat nababawasan ang timbang niya ng at least 13%. Sabi ng mga scientists, sabi ni Dr. Avi Loeb, hindi siya nababawasan, hindi ganoon ang kaso ng 3I Atlas. So isa talaga siyang bato, na siguro puro yelo sa loob, malamang artificial talaga. Yun ang talagang speculation niya, kumiincline siya towards 60% artificial and 40% natural ang kometa na to. But again, who knows, no? So sa amin, isa sa solar system, pati ang pinaka-notable, yung sinasabi ko lagi kay Kuya Ray, ay ang Phobos at Deimos na moons ng Mars. Pinadala yon ng Galactic Federation sa orbit sa orbit ng Mars, kasi yung Mars nung mga panahon na sumabog yung planeta sa pagitan ng Mars at Jupiter na naging asteroid belt, nawala sa pwesto. Ngayon, ang papalit do sa pwesto na yun ang Mars. Pero hindi na ganoon. Ang nagiging kaso, ang Mars ay unti-unting hindi lang basta pumapalit do sa orbit ng planetang yun, ang pangalan ay Maldek, kundi lumalayo pa siya sa solar system. So, yung Martian year ay lalong humahaba ng pahaba. So, yun ang ginawang remedyo ng Galactic Federation during that time, nung sumabog yung Maldek, Mars, Phobos at Deimos, pina-orbit niya sa palibot ng Mars, at yun ang naging hanggang sa ngayon, yun ang stabilizer ng planetang Mars. So, ganito rin ang hindi naman siya ganon sa stabilizer ng orbit ng 3I Atlas, kundi yung ginagawa lang niya ay mag-send ng mga time capsule, or yung panspermie na ang life sa solar system, particular sa planet Earth, ay nagmula sa labas, na sinusupply ng mga iba-ibang cosmic elements, cosmic entity, cosmic bodies, heavenly bodies, tulad ng comet. So ganun lang ang purpose itong 3I Atlas. So malalaman natin sa pinakamalapit na pag-approach na December 19 na pinakamalapit na perihelion niya sa araw, kung ano mangyayari sa solar system o pati na sa Earth. At hindi niyo ba napansin na habang papadaan tong comet na to, lalabas siya ng mga vapor, ang dami-daming bagyo sa climate change na nangyayari sa planeta natin, particular na sa bansang Pilipinas, na ang daming sunod-sunod yung napakalala sa bagyo, 2 o 3 ata yung kapusal na naman ng mga bagyo. So, spekulasyon ko may kinalaman nitong kometang 3 at 3. So, ayun lang, sana nakatulong ko sa mga ideya sa kometang 3 Atlas at sa pagiging artificial nature na to. And good night. Bye-bye. Sa hanay naman ng mga nagpa-practice ng shamanism ng Spiritual Guide Philippines, mayroong pananaw tungkol dito. Ang mga kaibigan natin na sina Brother J ng Spiritual Guide Philippines, at meron din pananaw tungkol dito si Miss Yuki Fukuda Yu ng Naturang Grupo. And of course, meron pang mga paliwanag mula sa iba pang mga membro ng Spiritual Guide Philippines. Namaste everyone, this is KJ. So I try to tune in and communicate to the 3I Atlas, and I do a meditation. And then habang nagme-meditate pa ako is puro boses o mensahe ang aking mga naririnig, at yung mga
message po na ibinababa po nila sa akin, no, ipinaparating nila na is nagkakaroon ng pag-cleansing into physical body, ganoon na rin sa ating isipan through ascension, no. Kaya maraming tao ngayon ang nakakaranas ng tinatawag natin physical purging, no. Actually, na-experience ko rin ito, no? At napakalakas ng energy na ikanilang ibinababa po ngayon sa atin. But huwag matakot kasi nga ito ay part ng pag-cleansing sa ating energy, no. Nagkakaroon kasi ng split ngayon into 3D, into 5th dimension, nagkakaroon ng hati. Kaya ang daming nag-a-ascend ngayon, no? Tiwala lang tayo sa kanila, no? Mag-pray tayo sa Panginoon na magtiwala pa rin tayo at manalangin na huwag tayo pabayaan. Yan lamang po, Namaste. Mapagpalang buhay po sa ating lahat. Ako si Yuki ng Spiritual Guide Philippines, and I will be sharing a message na akin po na-receive during my meditation while connecting with the 3i Atlas. And there are beings supporting and protecting us in any way they can. They are fighting wars na hindi po natin nalalaman just to maintain yung kapayapaan na meron tayo ngayon. And for us to really just focus sa ating buhay dito sa mundo. Ang tanging hiling lamang po nila sa atin ay magtulungan tayong balansehin, pataasin yung frequency and vibration dito sa mundo. At hindi lamang po ito nag-a-apply sa ating sarili, kundi pati na rin po sa collective or sa lahat. Because we tend to attract and shift yung reality natin base sa vibrational frequencies at the moment. At patuloy po nating suportahan Gabi ng Misteryo at Misteryo sa Musika with Brother Ray Sibayan. And to inquire about our spiritual services, you can reach us through our Facebook page, Spiritual Guide Philippines, headed by Kuya Jay. Salamat po at namaste. Yan po ang kabuuan ng ating pagtalakay tungkol sa 3i Atlas, isang kometa narito sa ating solar system. And sa mga latest na mga report ay sinasabing nagkaroon daw ng fragmentation, kaya ay parang hindi naman sumabog o sumambulat. May pagkakataon na nagkahiwa-hiwalay daw ang mga bahagi nitong 3i Atlas. Kaya't marami na mga spekulasyon na baka raw ay ito na at meron na may pinadalang mga spaceship para magkaroon ng alien invasion. Pero sa pananaw ng inyong lingkod, lalo na dun sa mga sinasabing ito raw mga sakay nito yung mga demonyo, dun sa mga naniniwala sa sinasabing mga prophecy sa Holy Bible. Pero unang-unang mga kababayan, mga kamisteryo, tayo'y malaki ang respeto sa Holy Bible kasi ito nagsisilbing giya para maging mabuti ang isang Kristiyano. At iba pang mga holy books na talagang sinusunod iba't ibang mga relihiyon. Pero tingnan natin mabuti ang mga sinasabing negatibong mga alien beings. Ano ba ang kanilang ikinakampanya? Hindi ba for chaos or anarchy at iba pa kaguluhan? Pero itong mga galactic beings na sakay ng 3i Atlas, based na rin sa mga experiences sa pananaw ng mga psychic, ng mga remote viewer channels, ang ikinakampanya nila ay magkaroon ng pagmamahala ng bawat isa, bawat isang tao dito sa planetang ito. Mapalaganap ang kapayapaan, matulungan na ang tao na umangat ang kanilang kamalayan sa ikalimang dimensyon. Diyan natin makikita na kung sakasakali at totoo na mayroong mga galactic beings sa 3i Atlas, abay magpasalamat tayo sa pong lumikha. Tinutulungan tayo na maging mabuti, mahalin na ating planeta, pahalagaan ang buhay natin. Maraming salamat po sa matumutok po sa ating Gabi na Misteryo ngayong gabing ito ng Sabado. At huwag po kayong kakalas at susunod na ang ating programang Misteryo
musika dito lamang sa DZRH. Ano pa rin pong lingkod si Ray Sibayan. See you again. Salamat po. Namaste. Gabi ng Misteryo.